Hello, hello, hello. So, eto na yung part 2 ng video natin kung paano mamili ng BMS. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 kung paano nag-work ang BMS, which I highly suggest na panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pag-uusapan natin susunod, ay panoorin nyo. Ito yung link. Tingnan nyo na lang po muna. So, paano nga ba mamili ng BMS? So, i-guide ko kayo kung ano yung mga dapat nyong tignan pag bibili na kayo ng BMS. Una, mamili kayo kung gusto nyo ng common port or yung separate port. Sa common port ay iisang terminal lang yung pagkakabitan mo ng solar charge controller mo at yung inverter mo. So, same port, same terminal yung pagkakabitan ng charge at discharge. Kapag sa separate port, may dalawang terminal na labeled as C at P. Sa C, dun mo ilalagay yung solar charge controller mo at dun sa P, dun huhugot ng power yung inverter mo or kung anumang load ang ikakabit mo sa BMS. Ano bang mas maganda sa dalawa? For me, mas maganda yung common port kasi mas simple siya. At kung ang inverter na gagamitin nyo ay yung mga hybrid inverter na, yung may built-in na solar charge controller, common port talaga ang kailangan nyo dun kasi isang wire lang yung ginagamit nun for charging and discharging. So, isang connection lang yung meron siya papunta sa battery. So, bidirectional yung connection niya sa battery for charging and discharging. Hindi mo mapaghihiwalay yon. So, hindi mo magagamit kapag common port ang BMS na gagamitin mo. Yung separate port na BMS, pwede mong gamitin kung magkahiwalay yung solar charge controller mo at inverter mo. Kasi pwede mo nga mapaghiwalay yung wiring nila, unlike kapag hybrid inverter. At isa pang i-consider nyo kapag ganito ang pipiliin nyo ay yung charge current at discharge current niya. Usually, mas mababa yung charge current niya. So, mas mabagal yung pag-charge niya. But overall, kung meron kayong budget, I suggest mag-common port na lang kayo. Mas simple ang wiring, mas madali. Kung nakapili na kayo kung common port or separate port na BMS ang kailangan nyo, ang susunod na titignan nyo ay kung ilang cell ang bubuuin yung battery. So kung magdi-DIY kayo ng battery, malamang alam nyo na kung ano ibig sabihin ng ilang cell or kung ilang S. Like eto, kung eto yung battery nyo, eto ay 12 volt battery which is 4S kasi nakaseries siya ng 4 na cells. So, ang kailangan yung BMS na bibilin ay 4S. So, kung ang battery nyo ay 8S, dadagdagan nyo pa ng 8 cells, kailangan nyo na 8S na BMS. So, madali lang naman mamili nun. I'm sure kung magbibuild kayo ng battery, alam nyo na yung idea kung ano ba yung S. Kung ilang cells yung bubuuin yung battery. So, kailangan yun. Kailangan alam nyo kung ilang S yung bibili nyo. Eto, 8S to na BMS, ito 4S. Kailangan nyo rin i-consider kung ang gagamitin nyo ay LiFePO4 or yung lithium-ion na cells, mga 18650s. Kasi magkaiba yon, magkaiba ng BMS yung ginagamit kasi magkaiba sila ng voltage. Kapag LiFePO4, ayan, 3.2 volts per cell. Kapag lithium-ion na cells, 3.7 volts per cell. So, hindi compatible yon, hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Next na titignan nyo ay kung smart BMS ba or yung non-smart BMS ang gusto nyo. Hindi naman required na smart BMS ang gagamitin nyo, pero may advantage lang talaga yung smart BMS. Like meron siyang Bluetooth connection, pwede nyo i-check sa phone. At ang pinaka-importante ay pwede nyo ma-adjust yung mga parameters ng BMS. Like yung voltage cut-off, yung low voltage at yung high voltage disconnect niya. So, pwede mong iset kung saan ka feeling mo safe yung cells mo. So, pwede mong iset yung BMS mo na magka-cut off na siya at 12 volts, hindi 10 volts para hindi nasusuper discharge yung batteries mo. Overall, mas safe gamitin kung smart BMS kasi configurable nga siya. At pag titingnan nyo, yung mga smart BMS din, mas maganda yung build quality ng mga yon compared dun sa mga murang BMS na hindi nako-configure. Ang susunod ay mamimili ka na kung ilang amps yung BMS mo. So, may specifications yung BMS kung ilang amps yung discharge current niya at yung charge current niya. So, like ito, 100 amps. Ito, 100 amps din. Ito, 60 amps lang. Tapos yung charge current niya, 30 amps. Ano ba kasi ang discharge current at charge current? Yan po ay kung ilang amps po ang kayang dumaan dito sa BMS na to.
So saan ka ba magbabase kung ilang amps ang kailangan mo? Usually po, kung ano yung ikakabit mo sa BMS, dun ka magbabase. Kung ano yung solar charge controller mo at kung ano yung inverter na gagamitin mo or kung ano man yung isasaksak mo na load sa BMS. At to some extent ay kung ano yung battery mo. Pero usually sa solar charge controller at sa inverter ka talaga magbe-base. Kung ang setup mo ay 4S, yan. Tapos, i-check mo yung solar charge controller mo. Kasi, yung solar charge controller ang magdidikta kung ano yung maximum na kaya niyang i-charge papunta sa battery mo. So, kung ilang amps yung kaya niyang i-push papunta sa battery mo. So, dapat, yung charge current ng BMS mo, kaya niyang i-support yung kayang i-output ng solar charge controller mo. In our case, tignan nyo lang yung specifications ng solar charge controller mo. Ito, nakalagay 30 amps. So, compatible sila. 30 amps to, 30 amps din yung BMS natin. So, pwede. Sa discharge current naman, sa inverter tayo magbe-base. For example, ito ang gagamitin natin, 1,500 watts na inverter. Now, kailangan natin malaman kung ilang amps ang kayang hugutin ng inverter natin. So, simple na calculation lang naman po yan. Ang pag-compute po ay simple lang. Ang formula ay yung amps equals wattage divide mo ng voltage. So, 1,500 watts yan. 1,500 watts. Divide natin ng voltage natin. So, kung 4S yung battery natin, 12 volts. Ayan, 12 volts siya. Divide natin ng 12 volts. Ayan, 1,500 divide by 12. So, 125 amps. So, napakalaki. Hindi na, sakto yan. Kasi 60 amps lang to. So, kailangan natin na mas malaki na BMS. At usually din sa inverter nyo, kailangan nyo i-check. Kasi yung nakalagay dito, hindi ito yung rated na wattage. Usually, ito ay yung peak power niya. So, kadalasan, 1/2 or less pa doon yung wattage niya. So, kung 1/2 lang na 1,500, nasa 750 watts lang talaga siya. Ayan, 62 amps lang yung kailangan natin. Pero, mas maganda, yung peak power na rin ang kunin nyo para mas safe sa BMS. Para may allowance talaga yung BMS nyo, hindi siya basta-basta iinit. So, ganun po. Kung 1,000 watts lang naman yung inverter nyo, 1,000 watts, divide mo ng 12, and 83 amps lang yung kailangan mo. Kailangan mo pa magdagdag ng allowance na 20%. So, 100 amps na BMS, okay na. So, ganun lang po. Yung charge current, kung ilang amps yung papasok sa kanya, yun yung nanggagaling sa solar charge controller nyo o kung anumang charger ang gamit nyo. At sa discharge, yun yung load nyo. So, i-compute nyo lang. Kailangan nyo lang hanapin kung ilang amps yung possible na mahuhugot nyo. Now, dito sa solar charge controller, pwedeng hindi naman laging sundin kung ilang amps yung solar charge controller nyo. Kasi kung ang ikakabit nyo sa solar charge controller nyo ay 50 watts lang naman, pwedeng mas mababa yung charge current ng BMS mo. Kasi kung 50 watts lang yan, i-compute ulit natin, 50 watts, divide natin ng 12, 4.1 amps lang yan. So, pwede nyo naman pong i-downsize yung BMS nyo. Basta as long as alam nyo na hindi nyo ma-exceed yung ratings ng BMS na yon. Like dito rin sa inverter, kahit 1,500 watts yan, pero kung ang isasaksak lang naman talaga natin ay 5 watts na ilaw or cellphone, pwede pong mas mababa pa sa 125 amps. Compute nyo lang kung ilan yung expected na amps na mahuhugot nyo sa BMS. Now, linawin lang natin yung laging tinatanong sa atin na eto, yung kapag 100 amp hour daw yung battery nila, kailangan ba 100 amps din yung BMS nila? Which is, nasagot na nga natin sa explanation natin kanina lang na dapat nagbabase tayo dito sa load. So, hindi po kailangan na 100 amps din yung BMS nyo kung 100 amp hour yung battery nyo. Pwede pong 100 amp hour yung battery nyo pero 60 amps lang yung BMS. Pwede ring 100 amp hour yung battery pero 200 amps yung BMS nyo. Pwede po yun. At pwede ring 1,000 amp hour yung battery nyo tapos etong ganito lang yung BMS na gagamitin nyo. Pwede po yun. As long as yung load nyo at yung charge nyo hindi ma-exceed dun sa rating ng BMS na gagamitin nyo. Kasi yung isasaksak nyo sa BMS naman, yun yung magsasabi kung ilang amps yung dadaan dito. Hindi yung battery. Yung battery, ibibigay niya lang kung ano yung kailangan ng load or kung ano yung sinasaksak sa kanya ng solar charge controller.
Pero syempre, kailangan nyo ring isize ng tama yung system nyo. So kung meron ka 1,000 amp hour na battery tapos kakabitan mo ng ganitong BMS na ang charge niya lang ay 8 amps, syempre, i-charge mo yung 1,000 amp hour mo na battery ng 8 amps lang. So hindi sakto, hindi balance yung system na ganun. So kailangan nyo ring i-balance yun. So basically, magbe-base kayo sa solar charge controller nyo at sa inverter or sa load nyo. Maganda, dagdagan nyo ng 20% na allowance para hindi umiinit yung BMS. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo or may nalimutan na akong sabihin, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!